ito kung tawagin ni apple mango. Ang daming binulaklak nito mga kabote, katulad dito hindi tumuloy. Ito mga nanlaglag na iba. Ito pa. Ito kasi kaya nai-intrigue ako, curious ako dito ay iba yung lasa. Kahit yung talagang hilaw na hilaw, ang tamis. Yo, good morning mga kabossing. Magandang umaga sa lahat. At syempre welcome po uli sa aking munting YouTube channel, Bossing Robert Official. Magandang umaga. Ngayon po ay araw ng Sabado at hindi ko alam kung anong date. Hindi ko rin alam kung anong oras at wala akong orasan. Siguro mga past 6 na umaga mga kabossing. So nag-vlog lang o nag-video ako ngayong araw na to dahil mag-iisang linggo na tayo walang upload mga kabossing. Mula nang umuwi tayo sa Batangas nung binignan ko yung daan nung binisita ko kasi biglang lumakas ang ulan doon. Tinignan ko kung ano ang magiging resulta pag umulan ng malakas. Thanks God naman mga kabossing, pero may mga counting adjustment lang na ginawa si Kuya Ogi dahil yung baha galing sa Barangay Road ay nandaan punta doon sa bahay, kaya kinakailangang mabutasan niya yung mga gilid dahil medyo yung kalsada nakababa sa lupa. At isa pa doon mga kabossing ay yung pong itaas namin yung daan, yung may bahay ay doon din pala bumabagsak yung kanilang mga downspout. So yun naman ay bahay ng mga kabossing at yun ay bukid, kaya yung drainage doon ay kalat kung saan ang mga punta. Pero sa ganang akin dapat ay nagkakaroon sila daw ng retaining wall punta sa bahay nila, pero yun naman ay kung kakayanin nilang maglagay ito mga kabossing. Yun naman ay hindi naman kinakailangan iutos sa kanila dahil alam na nila. Siguro nung araw nung walang kalsado doon ay okay lang, kaya lang sa ngayon ewan ko kung anong mag-desisyon na doon mga kabossing. So magandang umaga muli mga kabossing at malapit na po yung piyesta sa May 28, araw po yun ng Huwebes mga kabossing. Hopefully mga pakasakaling madaan kayo ay makarating kayo mga kabossing kung sino man dyan yung mga magagawi. At ang alam ko hindi pa ako nag-update mga kabossing sa Kapanalig Team, pero sabi na si Pinunong Kapanalig na pupunta daw sila ng 27 pa lang. So yan mga kabossing, at sana araw ng Huwebes ay wag namang ulanan dahil mga previous na piyesta sa amin mga kabossing ay laging umuulan kasi yung araw po ang buwan po ng Mayo yan ay umpisa na ng panakanakang pag-ulan mga kabossing. Galing sa summer diyan po mag-uumpisa yung tag-ulan mga kabossing. Ayun mga kabossing, at nagawi pala naman ako doon last day, hindi ko na matandaan dahil ano nga bang dahilan. Ayun, nagpasweldo muli pero hindi na ako nag-vlog mga kabossing. At may mga ilang bagay na tinuro ako sa kay Kuya Ogi. So hindi ko na rin natapos na yun mga kabossing, at hindi ko pa rin nakita. So tiwala naman tayo kay Kuya Ogi dahil alam naman nyo mula sa mga nanonood sa akin na siya talaga ang nagagawa doon, at tiwala naman ako mga kabossing. May mga ilang part ng puno doon na pinutol dahil katulad ng napapanood nyo kay Kapanalig na pinutol na kahoy sa tabi ng kanyang kubo. Mayroon din pong mga puno doon na ganoon, mga puno napaka dumi sa paligid ng bahay dahil yun po ay sa mga panahong ito ay namumunga ng parang maliliit, kaso pag bumagsak ay nilalangaw mga kabossing.
At saka hindi siya kaya-ayang pag nalalaglag. Madumi mga kabossing, kaya nag-decide ako na putulin mga kabossing sa gitna. So hindi ko pa rin alam kung anong development doon, yung pinagtapusan. At yung parking area ko ay hindi na sementuhan lahat dahil kinakailangan iayos yung parking area. At hindi ko na sementuhan mga kabossing, bali yung ibang part ay nakalatan lang ng graba mga kabossing, pero mapapagtsagaan ng parkingan mga kabossing. So ngayong araw na ito ay kinakailangan kong mag-update at mag-iisang linggo na naman tayong walang vlog. Sana po ay samahan niyo muli ako sa video na to, kahit simple lang. So maaring bukas o susunod na araw ay umuwi na kami ng Batangas para mag-prepare sa darating na fiesta. So yan po ay blessing ng bahay ko ng propose Bitono Camp, at sana ay wala maging aberya at dire-diretso lang, may awa ng Diyos mga kabossing. So ngayon po ay medyo hindi pa mainit mga kabossing, at sa totoo lang, ewan ko lang sa lugar nyo mga kabossing, pero grabe ang init dito sa amin. Talagang hindi magkatulugan, sobra. Lalo sa gabi, kahapon ay wala nga kami mapuntahan na maayos na lugar na sobrang init. Grabe, hindi ko alam kung bakit ganung kainit ang panahon ngayon. Ang problema rin, wala rin masyadong hangin. So kahapon nag-aalala ako, parang mauubusan ako ng oxygen mga kabossing, sobrang wala kang hangin-hangin. So yan, nandito tayo sa gilid ng aking bahay, at as of now mga kabossing ay malinis pa rin, pero nag-uumpisa ng sumibol ang mga damong maliliit. Hindi ko pa rin naaasikaso mga kabossing, pero kailangan ko na magpunla, dahil katulad na sinasabi ko sa inyo, dito pag nagtanim ka ng direct na sa lupa ay hindi rin nabubuhay, kaya kailangan magpunla. May mga ilang pa rin bunga, hindi ko na rin i-vlog yung pangunguho ng gulay dito, pero grabe ang daming bagong sibol na damo. At itong ceiling green na to ay tibay ang buhay, oh. Ayan, kailangan natin maunahan tong damo ito, dahil pag nakauna, nako, hindi tayo aabot dito sa bilis lumago niyan. So ayan, dito tayo, at samahan nyo muli, ay sana samahan nyo ako sa video na to. So ngayon mga kabossing ay naisipan kong kunin na yung yung bunga ng apple mango, dahil yung ilan dito ay nanlaglag na hindi na pakinabangan. Ayan o, kung makapansin niyo mga kabossing, ayan, ito kung tawagin ni apple mango. Ang daming binulaklak nito mga kabossing, katulad dito hindi na tumuloy. Ito mga nanlaglag na iba, kunin natin mga kabossing para hindi na masayang. Kunin natin mga kabossing, sayang. Ibang klaseng mangga to, yung iba ay marami din hindi tumutuloy mga kabossing. Bango. Ibang klaseng mangga to mga kabossing. Ibang bango.
Tingnan natin kung makakuha pang iba. Siguro ito ay saka na lang siguro to. Ano mapansin ko dito sa mga ang dami yung pugad ng ibon mga kabosing. Pinagpupugar ng ibon. Ito pala lang muna ito. Ha? Daming ibon dito mga kabosing. So ito ay siguro magbibilang lang tayo ng mga ilang araw, maniwala kayo, at sobrang dami na ng damo dito. Kaya dapat makauna dito yung mga mga puno ng yung mga itatanim natin. Kunti lang ang bunga mga kabosing, pero ang dami binulaklak nito. So kunin natin yung isang yun na ating medyo pagulang-gulangin. Siguro kailangan din maalagaan mga kabosing. Yan ganyan ang okra paraan. Kaya mga kabosing, at tingnan natin doon sa kabila kung anong makukuha natin, dahil nakikita ko, napapansin ko doon may mga bunga rin yung ibang puno doon. Tingnan natin, diyan ka muna. Let's go. So sa ngayon wala tayong makukuhang gulay dahil tumanda na, at magtatanim pa tayo. Ito naman mga tanim ito sa panagkaraw, walang maasahan talaga dito. Maaasahan talaga dito. So yung kabilang yan, nami-maintain nila yung pagdidilig dahil wala naman silang masyadong inaasikaso sa trabaho, kaya kukuha nila. At yan, update lang tayo dito sa ating sa ating mga pananim dito. Ito pa lang, itong kalamansi, pag hindi mo nami-maintain na, so yun nga mga kabosin. At may napansin tayo dito mga bunga na ang guyaban na sobrang laki mga kabosin. Sobrang laki. Kunin natin to. Kaya naman yung mga kabosin. Laki. Kunin natin. Paano ba makukuha ito? Yung ating panungkit ay pangkuha na ng sinampay ito. Paano ba makukuha to? Ito, mahilim tayo sana yung mga akyat mga kabosin. At ang problema, napakaraming langgam. Dami ng langgam tatapang pa. Hindi natin makuha maakyat mga kabosin. Sobrang lalaki ng langgam. Kung ang tawagin sa amin dyan ay yung malagyan na pagiri, ayan ayan sobrang tatapang yan ayan hindi mo natin pwedeng akyatin yan, baka pagka bago natin makuha ubos tayo ng langgam na yan. Tingnan natin, sungkitin natin. Ang tapang natin. Diba ang laki?
Grabe. Laki. Sobrang laki ng guyabano na to. Hindi mahawakan, inaalagaan ng ano. Yan naman ano lang, dumi lang sa ibabaw. Pero ayos ang laman yan mga kabosing. Laki. Diba? So yung iba, meron rin yan. Ito pa. Saka natin kunin. Ito kasi inaalagaan kasi ito ng mga langgam na to. Ang tapang nito mga kabosing. Bisa ko. Hindi nga lang kunin natin mga kabosing. At ano? Talagang dapat yan kasi binubumbahan ko ng ano. Yung sa side, mawawala siya pero ang bilis nilang dumami uli. Ito pala yung punlaan natin mga kabosing. Siguro pwede na tayo magpunla dito. Pero hindi magandang punlaan tong plangganan yan dahil tapang talaga. Mas nakote yung ano. Mga kabosing, alam niyo ito mga tanim na ito. Hindi mo makakalain. Itong mga sabang ito ay galing pang Batangas. Ayan. Ayan. So, ang nagiging problema dito sa sabang ito ay may sakit siya. Pagka bumubuwig siya, may mga piling na may matigas na itim sa loob. Siguro sakit yon. At meron naman na ano, napapakinabangan. So ang hindi ko lang alam kung halimbawa palitan ko ng puno. Ay, so siguro ito ay halos kasabay ng bahay ko ito ng itanim. Pero ito nalit lang siguro siya ng mga 2 years. Ang gaganda sa aming buwi dito ng uno. Kaso nagkasakit siya. Yan. At hindi ko lang alam kung hindi ito paano na to. Ang ganda ng i-prepare mga kabosing. Ganda ng i-prepare ng lupang siya. Malinis. Dapat siguro talaga may nakasibol ng punla para makapagtanim tayo. Ilalaban nyo mga kabosing itong puno na to. Ayan, ang daming bunga.
Ito yung puno ng tuba na ginagamit yung dahon at saka balat sa mga pilay. Yan, ito po ang puno ng tuba. Tinanim ko rin po yan mga kabossing dito dahil wala naman talagang puno dito ng ganyan. Ayan kita niyo yan. May napanood ako na may mga batang kumain ng hinog na yan. Ayan pero yan pala mga kabossing ay lason. Kaya wag niyo wag niyo babalakan kainin. Yan. Kunin natin yung ibang kalamansi dito. Tapang talaga ng langgam ni mga kabossing. Layo na natin pero hinahabol pa rin tayo. At itong kalamansi mga kabossing, yan pala ay kahit malaki ng ganyan, pag dinaanan ng mahabang tag-araw namamatay. Kaya ang ginawa ko dyan nung tag-araw ay pinibibigyan ko sa anak ko dahil may mga nakikita ako na kalamansi kahit at tataas na pag inabutan ng mahabang tag-araw ay namamatay din. Mahina siya mga kabossing sa init. Malakas siyang mag-dehydrate. Bulsa natin. Okay. Napanood ko mga kabossing dito sa TV, sa Jessica Soho, TMGS, na itong mga bungang ito ay hindi pwedeng kainin. Ayan, lason pala yan. So yung mga ibang mga bata siguro nakukuryos na maganda ang bunga kaya pwede nilang kainin. Yan ay hindi po pwedeng kainin mga kabossing. Diba? Itong puno ito ng suha ay galing din Batangas mga kabossing. Ayan taas na suha po yan mga kabossing. At lahat ng malunggay dito ay tanim ko rin lang yan. Wala namang puno dito ng mga malunggay o anumang klaseng prutas sa akin. Wala po, talagang ako lang ang nagtanim dito. So yung kabila naman yan ay talagang nagtanim sila ng mga ibang prutas dyan. Pero itong part na to akong lahat na nagtanim dito mga kabossing. So yan, nakuha na natin yung yung bunga ng guyabano mga kabossing. Kaya tayo at ito pa rin yung itong tinabi kong sanga ng malunggay ay dadalhin kong pa Batangas para yan mga kabossing. So ito rin ang napapansin ko mga kabossing, itong puno ito ng talampunay talong punay. Ayan ito po ay hindi maganda sa tabi ng bahay. Ayan, napakatinik at wala rin man daw pakinabang yan. Ang sabi ng iba naggulay, pero tingin ko naman advisable na gulayin yung mga kabossing, kaya nakakadumi din sa tapat ng ating bahay, ating tabasin na lang. Tinik mga kabossing.
tinik dito mga kabosing. Sobra, hindi pwedeng hawakan. Oh, ang tinik niya, no? Labasan natin dahil ito naman hindi maganda sa wala rin mapakinabang yan, tsaka nakakasukal din lang ng ito pang isa mga kabusing. Ngayong panahon ito hindi ko na napatabas o napatanggalan ng dahon. Ito pang isa mga kabusing, ngayong panahon ito ay hindi ko napatabasan. Oh, malago na naman mga kabusing. Yan ay pag lumaki-laki napakahirap putulin at pwede sumabit sa mga wifi kable. Iuupan na lang natin mga kabusing, hindi natin kaya yan. So yan, laki. Kunin natin. At ito pa. Itong manggang ito. Oh. Kulay pink. Yan oh. Wow. Diba? Ingat ako, bawas na malaglag ka. Ano saldi? Tari na. Oh. Laki. Sobra. Itong manggang ito ay sobrang lago ng dahon. Pero humahanga ko. Iba yung daso ng India na to. Napakatamis kahit hilaw. Yung talagang hilaw na hilaw. Ay crap. Kukunin natin yung bunga.
So yan mga bossing, at napanguhan na natin yung ano, yung engine na to. Ito kasi kaya nai-intriga o curious ako dito. Curious ako dito ay iba yung lasa. Kahit yung talagang hilaw na hilaw, eh, ang tamis. Kaya pinapanguha ko. Iba yung lasa niya sa ano, sa ibang Indian na napapanguha ko, nakakain. Ay, panungkit nga Robert, alam mo mga kabosing, itong manggang ito ay nung mabili ko itong lupang ito ay nandito na. So nung ipagawa ko itong garahe, sadya kung hindi ko siya pinatay, hindi ko tinabas pati ito isang ito, hindi ko lang alam kung anong klaseng mangga to o kinalabaw ba to o piko. Ang laki ng dahon. Ano kaya mangga to? Oh, yan. Ito pa oh. Ano ba to? Ito. Yan mga kabosing, napanguhan natin. At worth it naman. Kasi kung mayroon pa isang puno ng langkang yan, hindi, ang problema dyan, yung langkang yan, ang bunga niya ay sobrang liliit. Parang panggulay lang. Ewan ko ba kung lalaki yan pag nilagyan ng sako. Ang liliit ng pinaka lamukot niya. Kuha na isa. Ikaw, ilang mukha mo? Yan. Dami mga kabosing. Iba yung lasa ng Indian na to. Tara. Ha? Marami din sa itaas. Hindi pa ano? Yan. Itong rap, kumuha ka sa timbang tubig. Buhusan mo nga ito, pero basa naman ah. Puno ito ng lemon mga kabosing. Parang mamamatay ah. Tanim ko yan. Pero lagi naman basa ah. Yan. Bali 3 lemon yan. Nandun yung isa namatay. Kaya ano? Ang asis na to. Hindi yan nakakabas. Tara. Hindi ko lang alam mga kabosi kung ano kayang mangga to. Ang lalaki ng dahon, sobrang hahaba. Kakaiba siya. Laki ng dahon. Baka ito yung manggang malalaki sobra. Kasi iba yung dahon niya mga kabosi. Ang sobrang hahaba. Oo nga pa siyo. Oh. Hindi ko lang anong klaseng mangga yan. Kaya mga kabosi nga po yan tayong bahay. Medyo nangati tayo. As is na yun. So yan. Kaya na tayo mga kabosing dahil dito lang tayo sa ano, sa Cavite ang ating vlog. So umpisa na namang sumibol yung mga damo mga kabos. At sarap magtanim, kaya lang wala akong punda mga kabos, hindi ko na asikaso. Itong papayang ito ay ayaw putulin ng kapitbahay ko. Gamot daw yan, papayang lalaki oh. Kasi meron pa rin tayong allergy mga kabos. So maybe tomorrow o next day uuwi na tayo ng Batangas. Yun nga katulad ng sabi ko sa inyo na prepare para so yan mga kabosi. Bali naka-prepared na si Bumblebee mga kabosi at may mga ilang dala-dala na tayong dadalhin pag uwi ng Batangas. Ayan
Pakita ko sa inyo mga kabossing. Ayan. Bigas at ilan, pero may doon na lang kami mimili ng ilang kakailanganin sa Batangas at napakahirap magkarga. Isa pa mahirapan din si Bamboo ng mga kabossing dahil alam naman ninyo na ang pag-uwi ng Batangas ay puro paksya. So sana naman ngayong araw dito magkaroon ng hangin. Grabe, kahapon hindi ako misipa kung saan pupunta sa init. So ayan, ito yung napanguha natin ngayong araw na to. Ang India na kakaiba mga kabossing talaga to, sabihin ko sa inyo, promise, iba yung lasa niya. Siguro ito ibang variety ng Indian. So yan mga kabossing, at siyempre nag-update ako sa inyo mga kabossing, makapag vlog kahit maikli lang dahil yun nga, isang linggo na tayong walang video. At least makapag-update tayo kay YouTube na hindi tayo tumitigil. Pero sa totoo lang, yun nga, siningit ko lang itong video na ito mga kabossing. So makapansin nyo ay nabenta na yung ibang sasakyan ko. At least kahit paano ay nakakabenta tayo. At yung mga jeep ko ay nakakabiyahe pa rin naman bagamat tumaday ng mga driver. At as of na mga kabossing ay still wala pong nakukuhang ayuda yung mga driver na katulad ng pinapublish sa pahayagan o Facebook o sa radyo na meron daw fuel subsidy. Wala pong napapakinabangan talaga, puro lang ang kwento, puro lang balita. So hindi na natin masyadong pinasiseryosohan yung mga ganyan at hindi ko na pinapanood at nakakainis lang ng ulo, kaya nayaan ko na lang. So yun nga, sana sa mga oras na itong mga kabossing ay konting ingat sa ating sarili. Sobrang init talaga. Ngayong umaga ay medyo may hangin-hangin, pero pagdating ng mga alas 12 pataas, alauna, sus, wala ka na matayuan talaga. At kami po mga kabossing ay walang aircon, hindi kami nag-aircon, pero nakakaraan naman ay hindi naman ganyan. So para nakaisip namin mag-aircon ngayon lang sobrang init talaga, parang madidehydrate ka talaga, walang hangin, walang oxygen. Yan. At tirik na tirik pang araw. Ang pakiramdam ko lang pagka ganyan walang hangin-hangin ay parang uulan, malapit mag-ulan ng mga kabossing. So yan, sana sa 28 wag mag-ulanan. So ang pagkakaiba, ito yung India na bigay sa amin galing Batangas. Yan. Pero ito naman yung pinangunguha ko, kakaiba talaga ang lasa. Kahit hilaw yan, hilaw na hindi siya maasin, na may halong tamis talaga, malinamnam ang pagka lasa niya. Kaya talagang kakaiba. Tatandaan natin ito mga kabossing, alam na naman natin ang lasa ng Indian, kaya kaiba talaga siya. So yan mga kabossing, at last day pag uwi namin ay napadaan ako kay nakautol at sabi kung maaari dumaan doon dahil maghuhulog daw siya ng parisal doon sa kanyang lupa. Tulad ng napag-usapan namin mga kabossing, hindi ko siya inuobligang maghulog kung talagang wala. So naghuhulog naman siya, meron daw naman siya, kaya tinanggap naman natin. At take note mga kabossing, may nakita ko doon sa vlog niya na dapat daw ay meron kaming katibayan na kung magkano nahihuhulog. Siyempre mga kabossing, ako hindi pa yun naiisip, ay naisip ko na, kaya yun namang ibinabayad ni Kautol ay talagang galing sa paghihirap niya. Meron po talagang yun, mga resibo, lahat ay binayad niya mga kabossing. Hindi po ako pumapayag na wala kahit hindi siya humihingi. At yun po ay pera, kaya dapat po lang ay meron. Ang isang nire-request ko lang sa kanya ay dapat maayos na yung deed of sale
nila nung binilhan ni nawala na po kasi si Nanay Merla. Siguro hindi ko lang alam kung ang lupang yun ay mana ni Nanay Merla. So ang alam ko, ang may karapatan doon magpirma sa deed of sale yung mga kapatid lahat. At hindi ko lang alam kung kasama ni Nanay Merla sa pirmahan si Tatay Julian. Pero alam ko pagka ganung mana, ang dapat pumirma doon ay ang mga magkakapatid. So dapat po ay, ang alam ko naman, may extrajudicial na rin yun, yung mga lupang kaya sabi ko kay Kautol, asikasuhin mo yung deed of sale, erekta mo na lang sa'yo. So saka na natin pag-usapan yung sa atin para at least pagdating ng araw ay may pinanghahawakan ka sa deed of sale sa lupang yun hinuhulugan niya. Mga kabosing, dagdag ko lang, sinabi ko rin kay Kautol na kasi pag magkukwentuhan kami, gusto daw niyang bumili noon pa na nagbebentahan ng lupa doon. Ang napapansin ko lang, sa tagal-tagal niya doon sa Kalaka, halos trabaho yung kalabaw din siya doon, ay parang ayun nga, minsan siguro nakakapagbenta siya, yun lang, pero wala naman siyang napupundar. So sabi ko, ba't ayaw mong bumili? Ang katwira niya sa akin, wala po bossing na pambili, parang tukod lang sa mga pamilya. So bilang isang subscriber, mga kabosing, noon pa gusto ko talaga siya magkaroon ng sariling naipundar doon sa Kalaka dahil sa pagbablog. Kaya sabi ko, bakit hindi mo kumuha? Yun nga, kaya ang naisipan ko, tulungan siya, bumili ako ng isang portion doon ng lupa na para mahulugan niya, mga kabosing, sa akin. Siyempre hindi man tayo mayaman para magbigay ng loteng ganyan, lote. Kita naman sa sitwasyon, sa pagpapagawa nila ng daan, para hirap na hirap pa rin ako. Yan. Pero ginagawa ko ng paraan makapuntar si Kautol doon. At siyempre pagka sabi mong pundar, pangit tingnan yung sa ibang mga vlogger, mga kabosing, ay maraming nagkakaroon po ng properties dyan, pero hindi naman sariling hirap. Maniwala kayo, hindi, puro sponsor. So sa ganong sitwasyon, ramdam na ramdam ni Kautol na yung lupang hindi pinaghirapan niya, dahil yun nga, nahuhulog, bagamat hindi niya nabayaran ng isang bigla, ay nahuhulugan naman niya yun ng galing sa pinaghirapan niya, mga kabosing. Hindi natin masasabi. So hindi na ako nag-expect na mahuhulugan talaga yun ng sa lalong madaling panahon, dahil alam niyo na, tukod din ang sweldo ni Kautol. At lagi sinasabi ko na i-priority mo ang mga needs ng pamilya mo bago yung hulugan, dahil yun na ay makakapaghintay. So wala na akong expect, hindi ko na ini-expect na sa mga ganong panahon ay mahuhulugan. Pero wag kayong hindi na tayo pwedeng magsabi ng matagalan talaga yan, dahil hindi natin masabi. Ang taong masikap ay may pagpapala, maaari makachamba si Kautol na kumita o ganun. Kaya hindi natin masabi sa bata pang ng edad ni Kautol, kayang-kaya niyang hulugan niya, mga kabosing. Yan. At pag natapusan niya yan, ay pwede niya ipagmalaki na itong lupang ito ay galing sa pinaghirapan ko, hindi lang basta-basta bigay. Yun ang akin. At mas masarap sa pakiramdam, mga kabosing, na magkaroon ka ng ang tawag sa Batangas, pundar na galing sa sarili mo sikap, mga kabosing. Yan ang akin. So yan lang, mga kabosing. At tulad na sinasabi ko sa inyo, nag-update lang tayo sa kay YT. Tagal na tayo walang vlog. So hindi natin kahabatan ng video na to. Siguro next time na pagpa-vlog ko ay nasa Batangas na tayo. At samahan niyo muli ako kahit nasa pag nandun sa Batangas. Again ay
Sana may mga papagawi doon sa Batangas sa 28. At welcome po kayo lahat mga kabossing. So hanggang dito na lang ating vlog. Sana po ay mag-ingat kayo lalo sa ganitong uri o lagay ng klima ng panahon. Ingat po tayo lagi mga kabossing. God bless to all. Bye bye.